Ito po, nangyari talaga ito kaninang umaga sa akin. Na buwisit po ako. Nung binuksan ko yung mobile ko kaninang umaga. So, tinignan ko yung social media. Ito po ang bumungad sa akin. Itong mukhang pacifier na ito. Mukhang chupon. Na tong, hindi ko lang ba to kung lalaki or bayot. Ang sabi niya diyan, napakadali lang daw lusubin ng Malacanang kasi may security lang naman yan eh. Madali pa lang lusubin. Eh, ba't di mo lusubin? Ilang beses na nga kayong nagtangka, hindi niyo malusob-lusob, di ba? Kung kumakasimple ka naman lusubin, madali lang daw pasukin. Eh, di pasukin mo, gonggong. Eto pa, sinisisi po kay PBBM. Yun daw, napakataas na inflation, 7.2 inflation. Yes po. Napakataas po talaga ng inflation ngayon. Sa totoo lang, napakataas. Pero hindi lang sa Pilipinas. Huwag mong isisi kay PBBM. Ang pagtaas po ng inflation ngayon, ng mga bilihin ngayon, ng mga bayarin ngayon, dahil po sa sigalot sa gitnang silangan. Nakita mo ba yung Hormuz? Hindi nga po gumagalaw ang mga ship doon. Mga nakatenga sila since since March. Sabihin na natin March, April, May, June na po tayo. Mahigit 3 buwan na po sila nandoon sa gitnang dagat. Hindi sila makausad-usad, hindi gumagalaw. Huwag mong sabihin mataas ang bilihin sa Pilipinas lang. Kahit sa ang bansa, marami na pong umaaray, marami na pong umiiyak sa taas po ng bilihin dahil talagang apektado. Dahil po hindi po doon siyempre pag crudo, 'di ba, gasoline, apektado lahat kasi lahat 'yang ginagamitan po ng gasolina. Ibabiyahin mo lang ang isang pagkain o kailangan mo ng gasolina sa sasakyan. Magpaandar ka ng electric, ng AC at kung ano-ano pa. Gunggong ka ba? Isisisi mo kay PBBM, yung mga mayayamang bansa umaaray na. Yung mga mayayamang bansa, yung mga mamamayan niya, Japan nga umaaray na sa sobrang taas po ng bilihin sa Japan. Buti nga sa Pilipinas, ang one tray na egg nasa 100 pesos or nasa 90 pesos. Nakikita ko yan sa social media. One tray of egg. Dito, kung sa mga bansa ako ngayon, ang isang tray ng itlog, 30 pieces na binibili ko, nasa 24 dirhams. Magkano po yung 24 dirhams? So, let's say nasa 350 or let's say nasa 360 pesos or nasa 380 pesos. 30 pieces lang po na egg yon. O, hindi ba? Eh, di mas mahal dito. Sa Pilipinas ka, makakabili ka ng 100 piso na one tray of egg. Eh, dito, nasa 316, nasa 380 pesos ang isang tray ng egg. So, anong mas mahal? Isisisi mo kay PBBM kung bakit hindi umuusad-usad yung mga barko doon sa Hormuz. Kung bakit mataas ang bilihin. Kung walang gera, maiintindihan ko. Kung walang sigalot, maiintindihan ko. Eh, hindi eh. Hindi lang naman Pilipinas ang umaaray. Pati nga mayayamang bansa, Europe nga eh. Umaaray. Tapos ikaw sinisisi mo kay PBBM? Eto pa, lumobo daw ang utang ng Pilipinas, nasa 18 trillion na. Yes po, nasa 18 trillion na. From 12.8, naging every year tumataas naging 15 trillion, naging 17 trillion. O ngayon, nasa 18 trillion na tayo. Bakit? Nung bang umutang si Digong ng 7 trillion, 6.8 trillion, syempre tumubo yan. Every year tumutubo yan eh. Nagbayad ba siya kahit tubo? Wala. Kahit nga isang singkong duling doon sa partial na inutang niya, kahit partial, from partial may binawasan siya. Wala siyang binawasan. Wala siyang pakialam kay Lumobo yung utang na yan kasi hindi niya utang yan. Utang yan ng Pilipinas, pero siya ang nangutang. Tapos pinagnanakaw nila ng mga alipores niya, ng mga gabinete niya. Bakit naging 18 trillion? Nagtataka ka? Eh, syempre, may interest. Interest yan. Binayaran ba ng puon mo? Hayop ka? Leche ka? Mukha kang chupon? Tapos isisisi mo rin kay PBBM? Eh, ba't di mo puntahan si Digong sa ICC
Pagbayarin mo dun sa inutang niyang ano, 7 trillion kasama yung tubo. Kasi umupo siya nasa almost 13 trillion, 'di ba? So kakatubo ng pera, so ang nadagdag 4 trillion. So kailangan bayaran ni Digong 11 trillion. Kay Digong pa lang 'yon ha. Ipabayad mo kay Digong, puntahan mo doon sa ICC, hayop ka. Tapos ano, sabi niya, ibigay mo na kay ibigay mo na kay Sara ang pwesto, bumaba ka na. Bakit? May solusyon ba si Sara? Yung si Sara na walang ginawa kundi manlalaki, nandun sa Netherlands. Pati yung security niya, kinakalantari niya. Pagkatapos ihikalantari yung basketballista, ngayon naman ang kinakalantari yung kanyang security. Pero walang ginawa kundi manlalaki ang hayop. Nagpakasal kay Mans Carpio, nagpakasal din sa isang tomboy. Tapos jumowa pa ng Zulaika. Bakit may solusyon ba si Sara kapag siya ang naupo? Sige nga, pakisagot. Ano solusyon ni Sara sa pagtaas ng bilihin? Ng mga bilihin? Ano ang solusyon niya? Ano ang solusyon ni Sara sa lumulubong utang ng Pilipinas? Kahit sa ang bansa ka, may utang talaga. Huwag ka na magtaka kahit mayayamang bansa umuutang. Ikaw nga, for sure may utang ka eh. Yung pa kaya kang isang bansa na kailangan mangutang kasi mayroong mga proyekto na kailangan nilang may magawa. Lahat ng bansa nangungutang. Ang tanong, kung nababayaran, si Digong ba binayaran niya yung utang? Walang problema ng utang si Digong. Walang problema yan ng utang si Digong. Ang tanong, binayaran niya ba? Binawasan niya ba? Kahit 1 trillion lang? Hindi, wala. Wala siyang pakialam. So, yung 7 trillion na inutang niya, meron siya mga proyekto, nabawi ba yung 7 trillion? Hindi. Pinagnanakaw eh. Hindi ba eh? Halos puro substandard, ghost project ang ginawa nila. Yung sa Parmali, yung scandal sa Parmali. Anong ginagawa mo? Ilatag mo muna kung may solusyon si Inday Sayad. Diyan sa inflation, sa mataas na bilihin. Ilatag niyo muna kung may solusyon si Sara. Diyan sa malaking utang ng ating gobyerno. Maglatag ka muna. Kung makapagpalit ka naman, para ka nagpalit ng tsinelas. Tapos ang ipapalit mo pa, mas matalino pa kami. Hindi marunong gumamit ng computer. Bakit naman kami magpapaliit ng isang presidente at yung gustong pumalit na gustong maging presidente, nangangarap maging presidente, hindi marunong gumamit ng computer? Buti pa yung apo ko marunong gumamit ng computer. Tapos yung gusto mong ipalit na presidente, hindi marunong gumamit ng computer. Basic computer, hindi alam. Gunggong ka pala eh. Isasama mo pa kaming lumubog sa hukay eh. Lumubog sa kumunoy. Kayo na lang. Punta ka na lang ng Davao. Doon kayo magsama-sama kayo.